Alright mga kapatid, update muna tayo. Ito'y galing sa Balitang Pinoy TV. Ano po ba ang meron? Kasi yung thumbnail, grabe nakakaano ha. Parang uy, oras na ba para bumaligtad ng ICC? Sabi kasi ito, masayang araw mga DDS, good news ito. Kakapasok lang breaking news. Ito ang update kay Tatay Digong. Panoorin na ho natin ito ng sabay-sabay. Grabe ito, no? Kaya ngayon, sa ginawa nila kay former President Duterte, nakarma sila. Alam niyo ba kung anong karma? Oo. Kasi yung isang yung isang judge diyan sa miyembro diyan sa ICC, ay papakita yung video na yan, no? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin ha sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi, okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin. Narito ang Balitang Pinoy TV. Alright. Okay, update pa rin tayo, no, sa mga trending na mga balita ngayong araw na ito, no. Unahin muna natin itong isang interview ni Ngiwi, na itong impeachment trial against VP Sara Duterte ay nag-e-expect na sila na bago raw magsona itong si Bongbong Marcos ay masimulan na yung impeachment. Look. Akala mo naman na uusad yung impeachment complaint. Hindi mo Talagang itutuloy pa rin nila yung impeachment, ano? Sa gitna ng ganito na kagrabe ang nangyayari sa Pilipinas, may issue pa tayo sa pagtaas ng krudo ngayon. Di ba? Questionable yan. Tapos ngayon, impeachment pa rin ni VP Sara. Gago talaga. pa nga alam kung hindi kayo makakuha ng 1/3 sa impeachment na yan. Yeah? Hindi, sa akin expect ko na. In-expect ko na may impeach siya dyan sa Crocodile House. May mga matitino dyan, pero may mga crocodile kasi ng mga binayaran siguro, kaya sa tingin ko, no, uusad para sa kanila itong impeachment trial. Pero pagdating sa Senado, baka ibang usapan na yun. Hawak kasi ni Bangag yung ngayon administrasyon, kaya iniisip ko lahat ng pwedeng magic gagawin nila. Pero syempre, mga kapatid, tayo'y umaasa pa rin na manaig po sana ang alam mo yun, katotohanan. Kahit ano pang salita nila, doon tayo lagi sa katotohanan, mga kapatid. Mamaya, panoorin natin yung balita mamaya. Ayan. Ito, sa ginagawa nila kay former President Duterte, na alam niyo naman, itong ICC, ay walang tiwala na ang taong bayan dito sa ICC. Naniniwala naman ang iba, yung taong bayan, na itong ICC ay lahat ng ito ay political, no? At nababad trip pa kasi nung lumantad itong 18 ex-Marines na binuking itong ICC na tumatanggap rin pala sila ng maleta. Yan ang yan ang napag-alaman natin dito sa paglantad ng mga dating trabahante o mga employees ni Zaldico, na sila mismo ang nagdi-deliver ng mga maleta dito sa mga corrupt officials, and napagdudahan nila na itong ICC rin ay tumatanggap ng mga maleta galing sa administrasyon o ano man. Grabe ito, no? Kaya ngayon, sa ginawa nila kay former President Duterte, nakarma sila. Alam niyo ba kung anong karma? Kasi yung isang yung isang judge diyan sa miyembro diyan sa ICC ay aprobado yung proceedings laban kay Khan. Patungkol po doon sa sexual assault raw. Sa isang kaso, di ba? Ang karma, tama nga yung sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte, ang gaba dili magsaba. Yan ang pag-uusapan natin, ha? Pero bago natin ito pag-uusapan, paki-like muna, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga first time dito sa aking channel, subscribe na po kayo, ha, para updated kayo lagi dito. At libre lang ang mag-subscribe. Ito, unahin mo na itong si Ngiwi. Itong paborito nyong Ngiwi. Ito. And the soonest time possible, hopefully before sana masimulan na ang impeachment trial. Bago ang pagpapatuloy ng pagdinig ng House Justice Committee sa dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa April 14, umaasa si House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na makakakuha na sila ng kopya ng mga dokumentong ipinapasapina ng panel. Kabilang narito ang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALINs at Income Tax Returns ni VP Sara. Inaabangan niya rin ang Ang gago nila, no? Wala pa pala silang matitibay ng mga ebidensya. Pero naghain sila ng impeachment. Di ba?
Alam nyo kung may mga matitibay na ebidensya yan, dapat nandyan na, napakadali na. Pero wala eh. Pinipilit nyo yung piatos-piatos eh. Kahit alam nyo din sa sarili ninyo na wala talagang kasalanan si BP Sara. Lagi kong uulit-ulitin yan. Walang kasalanan si BP Sara, kahit alam nyo yan, kailangan kayong magtrabaho kasi nga, baka nga, binayaran kayo. Rock sa House panel ng isa sa mga ituturing ng mahalagang testigo na si Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating bagman umano ng pangalawang pangulo na inuto Ganyan sila, di ba? Ito silang si Danya, ang kakapal talaga ng mga mukha nila, no? Instead na gumagawa kayo ng batas dyan, ha? Gumagawa sana kayong mga batas para sa ikakaunlad ng ating bansa. Pero ang inaatupag, Dapat. impeachment. Tapos, pinapaniwalaan pa nila itong preso na ito. Yeah? Witness nila, may bagahe pa itong witness nila, no? May sabit pa. May Oo. kidnapping pa na, na kaso. Di ba? Dapat ba yung paniwalaan? Di halatang-halata na scripted talaga ng paninira nila kay BP Sara. usang mag-deliver Kung may ebidensya nga yan, baka hilaw pa eh. Kung ano-ano na lang, kung saan sila kumukuha ng mga ebidensya nila. Para lang masabing may kasalanan si BP. Nangangamote na sila. Ang problema, kailangan nilang ituloy kasi nga bayad. No? Hindi rin sila pwedeng makatanggi. Kasi pag tumanggi sila, o maging BP Sara sila, o bumaligtad sila, mayayari naman sila. Kaya, etong sinasabi ko, kapag ka ang tao matuwid, hindi mo kayang masuhulan. Kaya nga si BP Sara, nandiyan dyan, para po sa ating bayan. Ngayon, kung BBM ka pa rin, manigas ka. ng malaking halaga ng salapi sa iba't ibang tao. Kung ang kongresista ang tatanungin, nais nang matapos ang pagtukoy sa probable cause sa mga itinakdang petsa ng pagdinig ngayong buwan ng Abril para maiakyat na sa Senado ang reklamo at maumpisahan ang paglilitis bago pa man ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Siguro inaano na sila, no? Parang parang pinupush na sila. Oy, malaki binayad ko sa'yo. Ito yung aking vision lamang. Hindi to totoo, pero malay mo. Siguro, sa mga palabas, di ba, gano'n? Parang, hindi mo pa rin ba kayang i-impeach? Sir, kasi ganito, ganyan. Gumawa ka ng paraan. Binayaran kita. Bilang malaki ang bayad ko sa'yo. Kaya gawin mo kung ano ang ipinapagawa ko. Diba? Hindi naman siya pwedeng umayaw. Kasi baka ikanta siya na binayaran siya. Kaya ang pinakamagagawa lang talaga nila ngayon, ano't ano pa man, kailangan nilang ituloy yung impeachment. Kasi madadali din sila kung aatras sila. Kaya do or die. Kailangan ituloy. Matalo, kailangan ituloy kasi bayad. No? Yon ang nakikita ko. Kasi parang ang tanga mo naman kung hindi mo nauunawaan yung piatos. Wala nga silang ebidensyang matitibay. Puro haka-haka. Puro alegasyon lang. Wala eh. Kita nyo yung flood control problem ng ating Pilipinas. Isang napakalaki nun. Napakalaking budget mo. Tapos nakatuon ka kay BP Sara, sino ba naman tanga na maniniwala pa sa inyo? July 27. Cool na matapos ito within the break para Hindi ko nga may Tabingi pala talaga yung pag-unawa niya, no? Pati pagsasalita. Kawawa naman. Alam nyo mga kapatid, no? May mga tao, ito magbibigay lang ako ng example. May mga taong kahit na pangit, basta mabait yung pag-uugali, ay mababawi naman yun. Pero kung ikay pangit na, tapos tagilid ka pa sa mga pinagagagawa mo, tapos masamang tao ka pa, parang malas naman ang buong buhay mo yan, no? Pera lang ang meron sa'yo. Oo, malaki yan, pero hindi mo yan madadala sa kabilang buhay. Kasi sa kabilang buhay, hindi ka pwedeng mabigyan ng pera, hindi ka pwedeng magsuhol. Halimbawa, impyerno. Sir, pwede bang wag niyo na lang akong ilagay doon sa impyerno. Ito po bayad, oh. Walang ganoon. Kahit si Romualdez hindi pwedeng magsuhol doon kasi hindi uso peras pagdating po sa pag dumating na yung paghuhukom. Tapos, ikaw, ilabi ng gano'n, no? Ilalagay kita sa impyerno. Yari ka ngayon, lalangoy ka. Sabi ng gano'n, no? Sabi mo naman, baka naman po pwede. Bigyan ko kayo ng mga 50 billion. Sa inyo na lahat ng kayamanan. Sira ulo ka.
Hindi uso dito ang pera. Kaya, etong mga to walang takot sa Diyos. Yung mga, tinutukoy ko yung mga, yung mga bayaran, binayaran, parang maipagtanggol yung mali. Tapos yung mga magnanakaw. Lahat kayo, pagdating ho ng impyerno, sabi nga doon sa Bible, darating yung time na si Jesus naman, tama, si Jesus yun, pagkakaintindi ko siya naman yung hahalakhak. Hihingi ka ng tawad, makikiusap ka na patawarin, pero huli na ang lahat. Tatawanan ka na lang niya. Parang ganon, may nabasa ho akong ganon, or pinakita nung isang mangangaral. Hindi ko na sasabihin yung pangalan, pero si Brother Eli yun. Hindi, binasa naman niya Diba? Darating yung time na, tinatalikuran mo ang salita ng Diyos. Diba? Tinatalikuran mo kung ano yung sinasabi ng Panginoon na huwag kang gagawa ng mga masasama. Ang ginawa mo sobra-sobra pa. Puro tabingi ang pag-unawa mo. Tapos, pagdating na ng paghuhukom, humihingi ka ng tawad. Kaya doon yung sinabi na tatawanan ka ng Diyos, kukutyain ka, na ako naman ngayon ang halakhak, ako naman ngayon ang tatawa. Something like that yung sinabi. Kaya pag dumating yon, huli na ang lahat. Kasi sa impyerno ka nababagsak, bukod doon, alam mo yung hindi ka mamamatay, yung hindi malang matutuklap ang balat mo sa sobrang init, naglalagablab na apoy na pwede kang, alam ko kung likod yun o ano pa, asupre, mga ganyan, di ba? Hihingi ka ng tulong, pero hindi tutugon ng Panginoon. Yun ang masakit. Hindi ka mamamatay habang buhay kang sa impyerno. Napakalupit ho ng parusa na yun. Hindi ba kayo natatakot? Kaya ako habang nabubuhay ako, gusto ko laging gumawa ng mabuti. Gusto ko puro kabutihan ang gagawin ko. Kasi, eto na lang yung buhay mo. Hindi mo alam kung kailan ka matitegi. Tapos, paggising mo sa langit na magkakaroon na ng paghuhukom, diretso ka pala sa impyerno. Diba? GG ka, durug ka. Kaya hanggat may buhay ka pa, dapat umpisahan mo nang humingi ng tawad, umpisahan mo nang magbago. Pero may mga kasalanan na hindi na mapapatawad. Gaya na lamang na alam mo ng mali, pero ginagawa mo pa rin. Lalo na kung mabigat. Ha? Intindihan bakit nanalo itong tao na ito Bakit nanalo pa ito? Sure natin ang Mayo, maisa lang na ito sa plenaryo, no? Makapaglabas na tayo ng articles of impeachment, maiakyat na sa Senado. Ganito rin ang pananaw ni House Justice Committee Vice Chairperson at Bukidnon 2nd District Representative Keith Flores. Anya kung matatapos ang probable cause stage ng House Justice Panel ngayong April 2026. Ano pang hinihintay nyo? Kayo lang ang nagbabagal-bagal dyan sa mga proceedings ninyo. Gusto nyo papuntahin dyan si BP Sara, ang dami nyong drama. Totoo, itong kamara, ang daming drama na pwede naman sila bumoto na. Hindi pumunta si BP Sara. Kung sasabihin nyo, bakit hindi siya pumunta? Bakit raw hindi pumunta si BP Sara? Bakit guilty ba siya? Gagano yung sasabi nila. Di magbotohan na kayo. Kung gusto nyo i-proceed ang impeachment, bahala kayo. Pero sa tingin niya, wala pa si BP Sara. Kailangan namin na makuha ang kanyang statement. Ang daming drama ninyo. Maipepresenta ang Kailangan pa nila ng ng paliwanag din BP Sara, hindi naman din papakinggan. Kaya sa tingin ko mai-impeach dito kasi noon na impeach Kaso sa Senado ngayon nga sa Senado si Soto ang may hawak wala. Ako nag-aalangan din ako diyan Pero alam nyo ba, sa kabilang banda may napanood kasi akong vlog. Kaya pala daw minamadali itong impeachment ni BP Sara. Kasi mayroon daw yung isa daw kasi yon stage 4 na daw. Hindi ko alam kung sino yon, pero sino ba yung stage 4 na yon? Ano bang klaseng stage 4? Meron daw kasing stage 4 na. So, kailangan ma-impeach na si BP Sara. Ano kaya sa tingin nyo mga kapatid? Comment nga kayo dyan, makikisuyo lang. Ano bang kasing stage 4 yon? Bakit kailangan ng si BP Sara ma-impeach na? Don Mar TV. Marami namang mga nanonood dito na hindi rin mga DDS. Marami, pero mas majority dito sa mga nanonood sa akin ay mga DDS. Pero ito lang yung sasabihin ko sa inyo. Huwag kayong magpauto. Huwag kayong magpadala dito sa mga kadramahan ng kamara. Kasi ang mga ginagawa nila, puros yan pamumulitika. Grandstanding.
gagamitin si BP Sara, ang popularity ni BP Sara para sisikat itong mga bulok na mga congressman na ito. Oh, mga bulok yan eh. Super bulok itong mga taong ito to the point na wala nang magawa sa buhay kundi kasi natatakot silang maging presidente si BP Sara eh. Yan ang ano nila iniiwasan eh. Takot sila kasi pagdating ng panahon na maging presidente si BP Sara, good luck sa kanila. Especially yung mga nagnakaw doon sa flood control anomaly, good luck, ubus kayo lahat. Yun lang masasabi ko dyan. Uubusin kayo talaga ni BP Sara. Okay, ito, pangalawa nating pag-uusapan. Ito nga, bakit nakarma itong isang ICC judge? Dahil yan sa ginagawa ninyo kay Tatay Digong. Ito, panoorin ninyo itong balita na ito. Inaprubahan na ng mga miyembro ng International Criminal Court or ICC ang pagsasagawa ng disciplinary proceedings laban kay Chief Prosecutor Karim Khan. Kaugnay po ito ng mga ulat na natanggap ng ICC na sangkot umano si Khan sa sexual assault. Sa isinagawang botohan, 15 bansa ang pumabor sa investigasyon habang may 2 nag-abstain at 4 ang tumutol. Ayon sa ulat ng mga investigador ng United Nations, may factual basis ang mga paratang Yan si Khan, yung kalbo na judge. at may mga saksi na sumusuporta sa reklamo. Si Khan ay Yan si Khan. Yan ang nakarma. Hindi, ano ka ngayon? Kung makalait ka ni Tatay Digong noon, no? Akala mo na may kasalanan talaga yung Tatay Digong namin. Hindi mo alam kung ano ang nagawa ng aming presidente. Marami siyang naisalbang buhay dito sa Pilipinas. Pero ginajudge ninyo kaagad. Ngayon, i-judge ka rin namin. Okay? Deserve. Deserve mo. isang tagasiyasat ng war crimes, crimes against humanity at genocide. Subalit dahil sa mga aligasyon ay pansamantalang naka-leave of absence habang diririnig ng ICC ang mga nasabing paratang laban sa kanya. Yan ang ano ko. Yan ang ano ko sa inyo sa totoo lang, ang buhay ay ang mundo po natin ay bilog. Okay? Hindi po sa lahat ng panahon ay nasa taas tayo. Minsan nasa ibaba tayo. Kaya yan ang lagi kong sinasabi sa inyo dito sa Donmar TV. Huwag tayong mapanghusga sa kapwa natin. O aside from that, suriin muna natin, no? Huwag muna tayong kumampi kahit sino. Suriin muna natin ng mabuti kung itong taong ito ay talaga bang may kasalanan o hindi. Kasi mahirap yan eh. Ang karma. Kung hindi kayo naniniwala ng karma, nasa inyo na yan. Okay? Hindi ko kayo mapipilit. There is always a good karma at meron ring bad karma. Ikaw mismo, tao, ikaw ang pipili. Gusto mo ba ng bad karma o good karma? Ikaw lang naman ang nagpipili. Dalawa lang yan. Lagi ko yung sinasabi sa mga estudyante ko rin, no? Sa aking kasi coach tayo, no? Sabi ko sa kanila, ng aking mga estudyante, na in life, there are always two choices in life. In everything that you do, dalawang choices lang yan. Yes or no. Kung meron kang asawa, mag-away ba kami o hindi kami mag-aaway? Dalawang choice lang yan. Kung pupunta ka naman dito sa mga kaibigan mo, pipiliin mo ba yung mga masasamang kaibigan o sa mga mabubuting kaibigan? Dalawa lang yan. Kaya ang karma, no? Kung pipiliin mo yung alam mong ang isang tao ay duda mo, hindi ka nakakasiguro kung may kasalanan o hindi, huwag kang mapanghusga. Kasi darating ang panahon na ikaw na naman ang husgahan. Ganun lang yan. Yan ang nangyari sa kanya. Okay? Hindi nyo ba nakita na halos lahat ng mga Pilipino all around the world, kahit saan kang pumunta dito sa mundong ito, may Pilipino nagtatrabaho, mga OFWs. Hindi nyo ba napapansin mga taga-ICC na halos buong mundo ay nagdiriwang ng kaarawan ni Tatay Digong? Meaning to say, mabuting tao yan. At siguro nagtagumpay lang ang mga kalaban ni Duterte, kaya hindi uusad ang kanilang paninira dito sa bansang Pilipinas kasi talo sila dito sa Pilipinas eh. Kaya dinala nila yan dyan sa ICC. Now, kayo mga taga-ICC, kayo mga judge dyan na nang hinuhusgahan na ninyo si Tatay Digong, nasa inyo yan. Nasa inyo yan. Meron pa man kayong panahon, ito lang yung sasabihin ko sa inyo. Ang karma, hindi yan imposible mangyari.
hanggat may panahon pa, isipin nyo ng mabuti. Dapat ba ang maleta ang aming susundin? O susundin namin ang aming konsensya? Dalawa lang yan. You have two choices in life. Okay? Kasi, ito yung example dyan. Ang buhay ay weather lang. Ayon kay Kim Atienza. Weather lang yan. Ito naman, punta naman tayo dito sa usaping bakit tinawag ni Professor Malutikia na itong si BBM ay leaderless. Meaning to say, hindi natin nakikita ang kanyang pagiging leader. Ay nako. Ang mga Pilipino ngayon, kanya-kanyang kayod na eh. Hindi na umaasa sa administrasyon o sa gobyerno kasi alam nila na walang patutunguhan itong leader natin, di ba? Kanya-kanyang kayod na tayo. Ito, panoorin natin. Ito. Makikita mo, talagang leaderless kahit ka nagpasa ng EO na ang tawag nga uplift. Ang lokohan na, maa-uplift ba ang Pilipino? Napakahirap itong ginagawa nila na wala talagang financial plan to respond to the crisis. Correct. Walang financial plan, wala pang contingency plan. Kasi ang una nilang EO is an energy emergency. It's not even a crisis. So, ang definition nila ng energy emergency is supply and demand. Maghanap ka ng supply, makakayanan ang demand. Meanwhile, of late lang, kahapon lang yata nagkaroon ng price control. So makikita mo bakit tiyanggi kumbaga ang action piraso-piraso, hindi, sabi nga nila whole of nation bakit hindi nagiging ganun ang approach at hands on deck? Wala silang sense of urgency. Yeah, so wala talaga, mahina talaga si BBM sa totoo lang. O Hina. sa naging post naman, Prof ni Congressman Leandro Leviste, sa nakikita niyang magandang solusyon para maibsan. Kasi meron siyang nabanggit dito sa recent post niya, pagbibigay diin, na yung 20% pala ng buwis ng taong bayan, abay napupunta lang daw sa interes ng utang natin, no? Which is 950 billion na pesos. Ang sabi pa niya rito, quote and quote, sa kanyang post, pinalaki taon-taon ang pambansang budget, pero sa halip na lumakas ang ating ekonomiya, bumagsak ang GDP growth, foreign investment, tumaas ang unemployment, presyo ng bilihin, lampas 60 pesos na yung isang dolyar. At ngayon, nagdeklara na nga. Sabi pa niya dito, ang paggastos ng gobyerno ay ang problema, hindi ang solusyon. Tama yan, Admar, no? Talagang yung paggastos ang problema at yan yung mandatory debt na hindi mo pwedeng galawin. So, since hindi mo magamit 20% ng budget dahil yun ay pambayad, ang ginagawa, utang ng utang. So, tama yung sinabi ni Congressman Leviste at hindi mo makakita, kunyari, we're entering the second quarter, hindi mo makita kung paano, may budget, may GAA, pero hindi mo maintindihan kung paano ginagastos. Meron pa siyang sinabi rito, ma'am. Ano po ang masasabi niyo rito na sabi niya, dapat daw tutukan ng gobyerno ang pagputol sa mga gastusing hindi kinakailangan. Una, nabanggit niya, yung 23 billion pesos na intended para sa pag-host sa ASEAN Summit. Pwede ba nating i-give up yon parang kagaya ng panahon ng pandemic na via virtual na lang muna? 28 billion pesos daw sa traveling expenses. 14 billion pesos sa representation expenses, 11.6 billion sa confidential and intelligence funds, 2.46 billion pesos sa Presidential Communications Office at ang bilyon-bilyong piso pang ginastos para sa social media trolls. Alam mo, Admar, ginawa yan ng dating Presidente Duterte, nag-20% siya across the board para may savings para sa pandemic na magagamit, no? Kung hindi mo ginagamit yung budget mo at parati kang may surplus, yun ang ginawa nila para immediately magkaroon ng budget. Hindi sila nagpasa ng supplemental budget. So within the budget, within the existing budget, nung nagkaroon tayo ng pandemic, lumabas yung Bayanihan 1, Bayanihan 2, no? So makikita mo, at yun, talagang worst case scenario ang ginawa, di ba, lockdown ka agad? Worst case scenario. Kasi parati niya sinasabi, kung hindi tayo umabot doon sa worst case scenario at naging conservative tayo, libre tayo, makakahinga tayo. Itong administrasyon na ito, hindi ko makita yung ganon. Walang call na lipunin lahat yung mga savings, yung mga surplus. Kunyari, tapos na ang first quarter. Nagamit nyo ba? Pag hindi nyo nagamit, hindi na namin yan i-release. Gagamitin namin yung pondo para dito sa krisis. Walang ganung effort. So makikita mo, talagang leaderless kahit ka So yan, sasagutin ko yan, Malutikia, ha. Leaderless, walang effort kasi si BBM, ang nakikita namin, hindi kasi isinapuso ang kanyang trabaho. Okay? Tumakbo siyang presidente sa kanyang sariling interest. Pero yung talagang puso ni BBM na mahal niya ang taong bayan, na he is concerned